Hala, malaking karma, Castro at Ocampo, di nakaligtas, hatol, Korte, Duterte, nakaganti rin, iyak. Ayan, ano to, what's this? Ayan, syempre, itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Banat Kabayan TV. At ilalagay ko sa description box ang link ng channel ni Banat Kabayan TV para maging updated po kayo sa mga balita na kanyang inihahatid sa atin. At syempre, ito rin po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat Kabayan TV at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Franz Castro, no? Franz. Panibagong update tungkol kay Franz Castro. Hinatulan na itong si Franz Castro. Oh! Okay, hinatulan na. Oh. So, grabe itong hatol na ito, ha, na guilty raw itong si Castro. So mamaya, ipapaliwanag natin 'yan. At itong si nangyari kay Castro, alam natin si Castro, wala itong ibang ginawa kundi bumatikos kay BP Sara, bumatikos sa mga Duterte, lagi nilang kinakasuhan itong mga Duterte pero absuelto naman. Pero ngayon siya, hinatulan at ang desisyon ng korte, guilty. News muna tayo dahil si Saturo Ocampo at Franz Castro hinatulan po ng RTC Davao. So dalawa sila, si Saturo Ocampo at si Franz Castro. Del Norte sa Tagum City na guilty sa kidnapping at guilty. Franz Castro, ano na? Franz Castro, ano na? Ayan ang sinasabi natin, no? Ang bola ay bilog, ang mundo ay bilog. Di ba? Kung ano ang iyong ginagawa sa iyong kapwa, ay siya rin talagang babalik sa iyo. 'Di ba? Kumbaga ang mundo, parang ang layo do sa sinabi ko. Hindi, ang mundo parang gulong 'yan eh, 'di ba? Minsan nasa ilalim ka, minsan nasa ibabaw. Ano yung connection nun kay Castro? Hindi. Kasi kung ano yung ginagawa niya, 'di ba? Bumabalik sa kanya. Ito yung sinasabi ko eh. Na bago ka pumuna sa puwing ng iba, mas mabuti pa muna sigurong punahin mo yung sarili mo. Ayusin mo muna yung sarili mo. Dahil kung hindi ka malinis, hindi ka pwedeng kung hindi ka din malinis, hindi ka pwedeng mang-akusa o mang-bato ng dumi o mang-yurak sa ibang tao. 'Di ba? Kagaya nito, no? Hindi naman natin sinasabi ko na ganoon, pero dito sa balita na didinig natin, no? Etong balita ang nagsasabi, no, na ikaw ay nahatulang guilty. Samantalang ikaw is talagang napaka-agresibo mo na banata ng mga Duterte, idemanda ang mga Duterte, konting kibot ng mga Duterte, gusto mong idemanda, ganto ganyan. Ikaw naman pala ay may ganyan-ganyan. Liwanag mo ito. Pero, may official statement na ba si Castro dito? Guilty si Castro. Pero pwede pa silang mag-appeal dito. So meaning sabihin, guilty, ginawa talaga nila. Ginawa talaga nila ito. Ang sa akin lang, grabe grabe ka mangbatikos kay BP Sara, pero mas grabe pala yung kasalanan mo. Yun yung sinasabi ko nga, di ba? Na huwag kang pupuna o mangbabato ng dumi sa ibang tao kung meron ka din namang dumi sa iyong sarili. Kasi ganyan yung korte, no? Hindi naman hahatol ang korte ng ganyan, na guilty, kung wala silang sapat na ebidensya o gumagawa lang sila ng usap. Although, syempre, si Ma'am Franz is nagdedemanda sa mga Duterte, pero hindi nagiging guilty ang kinalalabasan. Dahil talaga hindi mapatunayan. Walang ebidensya talaga. So kapag ikaw ay nahatulan ng guilty, ibig sabihin meron talagang ebidensya. So ano kaya ang mangyayari dito? No, kung tutuusin, kung ganyan na guilty, hinatulan siya, ano kaya ang magiging sagot niya at ano kaya yung magiging aksyon sa kanya dito? Kaya nga, Castro, bago ka bumatikos
mang-aakusa sa mga Duterte, kina BP Sara, kung sino mang mga ano bang yung mga binabato na batikos niyo, tumingin ka muna sa salamin, Castro. Ayun. Yan ang hirap sa inyo eh. About. Turo kayo ng turo, batikos kayo ng batikos, ha? Na hindi kayo nananalamin. Mas grabe nga kayo eh. Guilty na yung judgment sa inyo. Kaya kayo nga ako pa sa iyo, Castro, tiklop ka na lang ng bibig mo kasi wala kang right para batikos-batikos sa mga Duterte. Wala kang right para kung ano-anong accusation nyo. Turo ka ng turo na yan si BP Sara pagbabanta yan, ganun, ganyan. Pero dito pala kinawawa mo itong mga bata. Nako, kailangan ipaliwanag ni Ma'am Franz yan. 'Di ba? Kung ano yung ipinaparatang sa kanya dahil mabigat yan. Hindi basta-bastang akusasyon o hindi basta-bastang kaso yang haharapin niyang yan. Ako naman nauunawaan ko naman si Ma'am Franz kung bakit ganun talaga yung galit o pagiging agresibo niya na mapakulong o mademanda ang mga Duterte. No? Siyempre, sinasamantala niya ngayon yung panahon. Ito lang yung panahon na yun. Sinasamantala niya yung panahon na to na mainit sa mga Duterte ang mga mata sa administrasyon. Diba? Wala na kasi silang ibang butas na pwedeng gawin yung ganyan sa mga Duterte. Kung sana, kung sa susunod, dilawan ng mananalo, baka pwedeng makaporma pa sila. Pero dito, syempre, sinasamantala nila yung panahon na ganito na nagkakaroon ng iringgihan ng magkabilang panig, ang mga Marcos, mga Duterte, mga Litaptap, mga Duterte, isinasamantala nila yung panahon na yun para patungan ng ikakaso sa mga Duterte. No? Nabanata nila yung mga Duterte. Ganun yan eh. Kasi alam nyo, para sa akin, kaya siya nagiging agresibo ng ganito. No? Ito lang yung nakikita natin sa ating mga baraha. Alam niya kasi na kapag ang mga Duterte ay naupo, muli sila na naman ang maaapektuhan. Hindi ko nababanggitin kung bakit sila naaapektuhan doon. Pero mga katunay, alam ko na alam nyo ang ibig kong sabihin. Hindi na natin dito pupuntuhin yun. Diba? Sila ang naaapektuhan kapag ang mga Duterte ay nasa posisyon na naman. Kasi naapektuhan sila nung mga panahon ni Tatay Digong, kaya galit na galit sila kay Tatay Digong. 'Di ba? Dahil ayaw ni Tatay Digong ng ginagawa nila, na sinasabi ng ganun. 'Di ba? Kung hindi man sila gumagawa noon, di good. 'Di ba? Pero si FPRRD, anong dahilan niya para magalit din sa kanila? Para anuhin din sila, 'di ba? Siyempre si FPRRD hindi din naman gagawa ng sarili niyang galit o sarili niyang inis kila Ma'am Franz, 'di ba? Hindi naman gagawa si Tatay Digong ng kung ano-anong usap. No? Kaya eto is wala na si Tatay Digong at naupo na si PBBM at alam nila yung nangyayaring problema ngayon, sinasamantala nila para makatulong sila kahit papaano na hindi makapasok ang mga Duterte. Dahil kapag once na Duterte na naman ang naupo bilang presidente sa susunod na eleksyon, kung sakasakali, malamang maapektuhan na naman sila dahil sa prinsipyo ng mga Duterte. No? Ayaw nila nung prinsipyo na yon ng mga Duterte. 'Di ba? Kinokontra nila yon. Korte na ang nagsabi niyan, ha? Korte na. Nakakahiya po kayo. Korte na yan. Nakakahiya ka talaga. Huwag kang mambatikos. Kung korte, mabigat na yun. Ibig sabihin, pag korte ang umano sa'yo noon, nako, puro yun. Yung na hinatulan ka, paano na yan? Ha? Sino na naman ang pagbibintangan mo rito? Na korte na yung nagsabi. At bigyan po ng sentensyang 4 hanggang 8 taong
pagkakabilanggo. Remember those mugshots, Attorney Sal? Ako sa totoo lang, maraming nagsasabi karma yan. Hindi ako naniniwala sa karma eh. Hindi ako naniniwala sa karma. Kasi, ito, ginawa mo talaga. May ebidensya ito eh. Bago yan, makapagdesisyon ang korte, may ebidensya yan. Hindi yan karma, ginawa talaga nila yan. Ang korte hindi gagawa ng usap yan para sabihin guilty ka. No? Baka sabihin nila, binayaran yan, malamang para idiin kami. Yan, mga Duterte siguro nagdidiin sa amin. Unahan na natin, no? Unang-una, wala na sa posisyon ng mga Duterte. Pangalawa, 'di ba? Sa tingin nyo ba kaya pang manipulahin ng mga Duterte yan ni BP Sara? Ngayong may problema na ganyan. Ibig sabihin yan ngayon is nakasuhan kayo ng ganyan, 'di ba? At hinatulan kayo ng guilty. Ang ibig sabihin talaga is tumingin talaga yung korte doon sa kaso na meron kayo. 'Di ba? Ngayon ang tanong, sino kaya ang papanig sa kanila? 'Di ba? Kung meron ka parusahan na igagawad sa kanila, is mangyayari ba 'yon? 'Di ba? Kasi syempre ito, alam natin, si Castro talaga is number 1 enemy din to ng mga Duterte. Na pwede din gamitin laban sa mga Duterte. 'Di ba? Para pabagsakin ng mga Duterte. Kumbaga mga sa chess, ano sila eh, pawn. 'Di ba? 'Yun ang tanong. Oh. Kasi yung karma, ha? Wala. It really reflects on yourself. Kung ganyan ka talaga, ha? Ang pagkatao mo, talaga ang Panginoon, ha? Gagawa talaga ng paraan ng Panginoon na ikaw po ay mabigyan ng tamang hustisya. Hustisya sa mga bata na ito. Mga diba? bata. Oh. So ngayon, mag-a-appeal ka. Sige, you still have the chance to appeal. Let us wait for the court. And respetuhin natin ang Korte Castro. Okay? Kasi mag-apila ka, ipaliwanag mo yung side mo. Dahil ako nagsasabi talagang mabigat yan. Basta mga kasong bata, naku, mabigat yan. Dapat hindi tayo one-sided. Sige. Blessed Nene Vlog, hello po sa inyo. Yung ating moderator na si Blessed Nene, bihira lang itong maka-chat dito eh. So Castro, refrain from nagtuturo ka ng ibang mga politicians, batikos ka ng batikos. Look at yourself in the mirror now. Ngayon, kayo naman ngayon. Ayan, tingnan natin how is the feeling of being convicted. Kayo, ang hihiling nyo sa trial by publicity sa mga taong inaakusahan. Ngayon, kayo na-convict. Kidnapping yan, ha? 14 na minor de edad. Nahuli sila sa isang checkpoint years back. Bagay may appeal pa naman. Di mag-appeal kayo? Dati ito eh. Sa Korte Suprema. Thank you, Attorney Sal. Samantala, nitong so, sabi ni Attorney Sal Panelo, pwede pa silang mag-appeal dito. So, respetuhin natin, ha? At talagang mag-a-appeal itong si Castro. Okay? She has the right to appeal. Yan naman ang... Kumbaga parang ano siya dito, napahiya siya eh. Dito sa dating na to. Mantakin mo, akala mo pagka linis-linis mo na banat ka ng banat, no? Demanda ka ng demanda kay Tatay Digong. Marami kang gustong anuhin kay Tatay Digong. Diba? Tapos ganyan, ikaw pala yung makakasuhan, ikaw pala yung magiging guilty. Diba? Parang ikaw yung gumagawa, sa'yo tumama eh. Pukul ka ng pukul eh. Bumalik sa'yo eh. Kumbaga, pinukul mo, no? Tatamaan mo dapat si FPRRD, umilag si FPRRD, tumama sa bato, yung batong pinukul mo, bumalik sa'yo, sapul ka sa mukha. Batas natin eh. So, respetuhin natin si Castro sa kanyang pag-a-appeal. Pero, yan, respeto natin yan. Kailangan idepensa niya rin yung sarili niya. 'Di ba? Pero, yung korte talaga, ang maghahatol dyan kung ano ba talaga ang magiging kapalaran niya. Kahit ako, hindi ko siya huhusgahan ng ganito, na ganun siya. 'Di ba? Wala akong sasabihin na ganun. Pero kung talagang siya ay guilty talaga doon, at sa pangalawa, sa apila niya, is ganun talaga ang lumabas, wala na siyang magagawa. 'Di ba? Dahil korte na ang kumilos at nagsasalita. Dahil ang korte kahit kailan hindi nagsisinungaling yan. O baka sabihin na naman ng iba, yung korte nababayaran yan. Pero ano ang tanong diyan kung ano ba talaga ang magiging panig diyan. No? Kung talagang pababayaan ba nila na
panagutan ni Castro ang kanyang kasalanan kung sakasakaling mapatunayan ng korte yung pinaparatang sa kanya. Diba? Kasi parang hindi na basta paratang to. Kapag may ebidensya na, wala na. Pero ako pa rin, ganun. Titigdan pa rin natin. Wala tayong respeto sa kanya dahil dito sa pagbatikos niya sa mga Duterte. Respetuhin natin ang batas. Sige, tingnan natin. Ito na yung komentaryo ni Panelo patungkol dito sa nangyari ni Trump, which is may punto rin si Panelo dito. Ang weekend, on Sunday, nagkaroon po ng assassination attempt laban kay former President, US President Donald Trump. At buti na lang kamo, Attorney Sam. Sabi dito ni George Ridula, nakabalos si Tatay Digong, Don Mar. Hindi, para sa akin. Ang mga Duterte po, hindi naman sila ganyan. Ang mga Duterte po, hindi yan namimersonal ng mga kalaban nila. Yan ang dapat nating tandaan, ha. Maraming galit kay former President Duterte. Maraming galit kay VP Sara. Pero sa lahat ng mga kalaban nila, itong mga Duterte po, itong mga politicians na ito, hindi po ito namimersonal, itong mga taong to. Ay, totoo yan. Ang mga Duterte, hindi yan namimersonal. Sasabihin, no, ito, bakit yung ABS-CBN, pinersonal ni Duterte, tinanggal, ganito, nawala sa ere. Ito, ipapaliwanag natin nila. Baka kasi merong mag-comment ng ganun eh. No, namimersonal yan. Ang ABS kasi noon, no, pasensya na sa ABS. Ang ABS kasi, wala naman sanang magiging problema kung sila ay nagbabayad ng ano nila. Nagre-renew sila ng ano nila. Prangkisa ba yun, mga katunay? 'Di ba? Kung nag-aano sila, nagaganon sila. Kaso nga lang, nagbabayad ng buwis o ganun ba? Basta yun na yun. 'Di ba? O nagre-renew, 'di ba? Okay lang sana kung ganun. No, kung wala silang sabit na ganun. Hindi sila mawawala. Kaso may problema yung ABS eh. Hindi naman sila pinepersonal ni Tatay Digong. Kaso nga lang, may nasilip sa kanilang butas. Correct me if I'm wrong. Kung ano ba dun sa dalawa, nagbabayad ng buwis o prangkisa, hindi sila nagbabayad. Hindi sila nagbabayad ng buwis. Correct me if I'm wrong, mga katunay. Paki-comment lang po sa comment box kasi napakatagal na issue na yan. Inaano lang natin dito. Ngayon, nakikita nyo naman kung sino-sinong mga tao ang bumabatikos kay Tatay Digong nung panahon na siya ay presidente pa. Ang daming bumabanat sa kanya. Hindi niya pinepersonal yung mga yon. Ni halos nga pinababayaan niya lang yung mga yon na magsalita kahit masasama na yung sinasabi sa kanya. Pinaparatangan na siya ng masasama. 'Di ba? Pero pinababayaan niya. Yun yung magandang tao. Mas pinapatunayan niya sa mga taong yon, nagagawa ako na mas pinapatunayan niya sa mga taong yon na kesa patulan ko kayo, no? Gagawin ko na lang yung tungkulin ko para sa taong bayan kasi mauubos lang ang oras ko sa inyo kapag pinansin ko kayo. Parang ganun yung kay Tatay Digong eh. At saka si Tatay Digong naniniwala sa freedom of speech, do sa demokrasya, di ba? Naniniwala siya sa ganun eh. Kaya hinahayaan niya lang yung mga tao na magsalita kahit laban na sa kanya. Hindi katulad ngayon na konting kibot, konting hindi maganda na masabi o matanong lang ng gano'n na hindi maganda is ipapatanggal, ipapakulong. 'Di ba? Parang hindi maganda yung gano'n eh. Parang hinaharangan mo yung demokrasya. Parang tinatanggal mo yung karapatan niya na makapagsalita o makapaglabas ng nasa saloobin niya o makapagtanong din sa'yo para sagutin mo. Kasi parang ang hirap-hirap naman sagutin kung sakasakaling may nagtatanong na bakit ganito yung ginagawa niyo ganito. Di ba parang ang hirap sagutin, ang pinasasagot lang nila, tanggalin yan, alisin niya, ipakulong yan. Ganun ang nangyayari. Pero si Tatay Digong, hindi niya pinepersonal yung mga yan. Kita nyo naman si Robredo, nandiyadyaan pa, tumatakbo. Di ba? Si Trillanes, nandiyadyaan pa. Makulit pa rin, hindi nagbabago. Si Hontiveros, diretso pa din, hindi nila pinapansin. Ganun pa rin, di ba? Marami pang iba. Kahit kayo, sila Franz Castro, sino ba to? Si Raul. 'Di ba? Banat ang banat, pinababayaan lang sila ni Tatay Digong. Sinasagot nga sila ni Tatay Digong, kaso nainis sila sa sagot ni Tatay Digong. Ano pa kasi ang i-expect nilang sagot kay Tatay Digong? 'Di ba? Anong i-expect nila? Purihin sila, ganun. Siyempre, expected nyo na yun. Banat kayo ng banat kay Duterte. Edi, expect nyo na hindi rin maganda yung lalabas sa bibig niya.
kung itong sina Castro ay nahatulan ng guilty, sa tingin ko, itong mga Duterte naman, hindi naman sila nangingialam dito. Oo. Okay? Yeah. Ginawa yan ni Castro eh. Ha? Ginawa niya yung kasalanan na yan. Tsaka wala na sila ngayon sa posisyon. Kung si BP Sara man ay nasa Vice President, no, hindi pa rin niya. Hindi niya kokontrol at hindi makikialam si BP Sara dyan. Diba? So, hayaan niya natin yan. As for Duterte, kasalanan mo yan eh. Oh. Huwag mong sabihin, Castro, ang pagbibintangan mo dyan, yung mga Duterte na naman. Na hindi naman nangingialam ang mga Duterte sa kaso mong yan. Di ba? Dumaplis lang yung bala sa kanyang tenga. Anong masasabi mo dito, sir? Anything could happen sa politika. Oo nga, alam mo, tutulog ako, ring ng ring ang telepono ko. Hindi ko nung nakita ko sa Amerika. Ito lagi naman tumatawag sa akin yun tungkol sa Trump. Itong si Orly Bartolome. Pinabayaan ko. Balik ako sa pagtulog. Pero talagang insistent. The call was insistent. So finally, sabi ko, masagot ko nga. Orly, Sal, alam mo naman nangyari? Binaril si Trump. Ha? Ano, patay? Hindi. Sabi niya, di ba? Mabuti naman pala na. Anyway, ang dami, papanoorin mo yung mga komentaryo. Sino mo yan nakikita natin ngayon. Ang mga teorya ng iba, sabi ng iba siguro itong bumaril, ang feeling nila, siguradong matatalo si Biden. Kaya kailangan i-eliminate na itong si Trump. That's the only way for Biden to win. Kasi nga, malakas si Trump. Ganun. Meron din palang iringgihan na ganyan sa States, ha? Kaya daw binaril. Ako naman, nang sinasabi sa akin yun, nung anak kong abogado, nag-iisip ako, sabi ko, for all we know, baka the other side is true na kaya niya binaril para mamatay at si Biden manalo. Baka naman ako, kaya niya binaril para matulungan si Trump at manalo. Kaya pinadeplisan niya lang. Daplis eh. Pero parang technique, gano'n. Parang nakakaawa siya, no? Talagang kita nyo, inassassinate ako, naku, parang ganun ba yun? Si Atty. Panelo talaga. Matalino si Atty. Panelo, no? Nakakatagpi-tagpi talaga siya ng mga ganyan. Kung ako tatakbong senador si Atty. Panelo, isa rin niya sa boboto ko. Diba? Okay, di niya matalino, magaling niya si Atty. Panelo para sa akin, no? Naman, yung teoryang din yun. Sa akin, kung daplis yun, no? Grabe naman yun. Siguro, kung daplis yun, magaling yung shooter kung daplis. No? Parang hirap din nun eh. Pa rin eh. Pero talagang yung mga shooter talaga, yung mga sniper, talagang magaling sila. Diba? Hindi kasi magiging ganyan ang trabaho nila kung palto sila. Pag sinabing, daplisan mo lang ako, walang yaka, huwag mo kong patatamaan. Siyempre, alam nila yung ginagawa nila eh. Kita mo nga pag sinabi, sa ulo mo patamaan, sa gitna ng mga mata niya. Talagang kitang-kita mo, ganun talaga yung tao. Kung tutusin, sadyain mong ipadaplis mo lang, kung patamaan talaga sa ulo, hindi natin alam. Kasi gumagalaw si Trump ng ganyan, di ba? Nag-speech siya. May punto rin si Sir Don Mar dun, no? Pero kapag professional ka di ba? Para sa akin ganun professional, siguro professional. Pero hindi pa rin natin alam kung ano ba yun, scripted ba yun o ano. So para sa akin malabo yung sinadyang idaplis, malabo yun. Pati si Panelo nga, sabi niya malabong idaplis. Yun, natating natunghayan ng video na nagbula kay Banat Kabayan TV at natunghayan din natin ang boses na yon na nagbula kay Sir Don Mar TV at syempre yung kay Atty. Panelo, no? Tama, no? May punto rin sila doon, no? Parang ang hirap pag ginawa mo yung na scripted yun, na talagang hindi ka patatamaan, padadaplisan ka lang. No? Kasi gumagalaw-galaw. Kung gumagalaw-galaw, mahirap talaga yon sa katayuan ng sniper. Pero depende na lang talaga sa sniper kung talagang napakagaling talaga yon. Pero hindi natin alam kung scripted man yon o kung totoo man yon na talagang plano talaga siyang ganunin. Siya na lang nakakaalam nun. Bahala sila. Dito to. Kwento sa ibang bansa yan. Dito tayo sa Pilipinas. Kaya mga katunay na mga comment nyo tungkol dito. Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.